and Charles Cusimano, Christian H. Sorne and Tupas family, Jeanette H. Fabriga and family, Joel and Manuel and Aguilar and Angie Aguilar, Viray and Quiapo family, Florentine Respano and family, Between family, Micaela Allen Menalaysay, John Christopher Cruz, Noga family, Villanueva family, Cruz family, Alog and the Los Reyes family, Ortiz and Polvida family, Tinsay family, para sa kaarawan ni Nanika Capanyas, Darlie John Orvida, Arlita Draman Jose, Philip Santos, para sa anibersaryo ni Nadine and Jose Enriquez, para sa agarang paggaling ni Han Capanas, Lilia Palos, Maria Belinda Islam, para sa espesyal na panalangin ni Ronwald Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin, Queenie and John Paul Viray, John and Hannah Degala, Ronnie and Fe Magpantay, April Joy Alog, Kapayapaan sa Gitnang Silangan, Mario and Christian Turquida, Virginia and William Ortiz, Elistriana Ortiz, Raquillo family, Joe Paulo, Terciano family, healing and recovery of Ellen and Mercy Obo, good health of Jocelyn Balingin, Nelson Palos, Criza May de los Santos, John Lloyd and Melvin Palos, Maria Cecilia Reyes. Para sa agarang pagaling ni Bernadette Tucanes, Carol Centenio, Andres Molano Jr., Dory O'Malley, Andrea Elamil, Marcy Melicor, para sa mga kaluluwa nina Grace Sese, Benigno Tablazon, Harold Tablazon, Rodolfo V. Magtira, Felicidad Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibali, Siriaco and Celestina Magtira, Benedicto and Elena Ibali, Vincent Pimentel and Lia Morania, Raul Yumol, Maridel Milo, death anniversary, Maria Joaquinia, Mariano Joaquinia, Francisca, Pasencio Demetrio, Darren Orvida, Eddie Cadod, Isidro and Alodia Orvida, Rosalie Orvida, Artemio Alvaro, Gonzales and Guillermo Jr. and Sr., Pasita and Gilbert Guillermo, Benaventura Espelita, Kim Raven Antenor, Ruben De Castro, Christian Ray Lanza, Maribelosa Perez, Henrito Bocabal, Felipe Bocabal Sr., Teofila Bocabal, Margarito and Brigida Canyamo, Celso and Ronald Ortiz, Peliteo and Corazon Liwag, Ernesto and Manuel Liwag, Amancio Ronquillo, Kevin Kyle Molano, Mateo Vittorio, Dominador de Lara, Ednaline de los Reyes, Samuel Palaroan, Rodolfo Palaroan, Rosita So, Felix Padre, Benny, Lourdes, Federico and Iluminada, Jose Quiambao Jr., Maria and Antonio Bituin, Maria Trixie Ann Viray, Ricardo E. Magpantay, Bonifacio Magpantay Jr., Imelda Castro, Leticia Ortiada, Jonah Aguray, Justino Guetta, Marle Guevara, Bernardo, Ines and Domingo, Dalia, Ariel, Jenny Gilad, and Elisa Campomanes, Luisito Reyes, Rosauro de Chavez, Jill Casas, Gloria Noga, Eudora Noga, Andrew Licuan, Pedelino Alog Sr., Lucy Alog, Manuel de los Reyes, Glenn Alog,
Jo Marie Alo, Annalie Alo, Federico Tiden, Wilfredo Bunso, Carmen and Eduardo Zabarte, All Souls in Purgatory, Cecil Laxina, para sa mga karagdagang kaluluwa, Ina Laboa family, Las family, Anlo family, Ramirez family, all souls in purgatory, all forgotten souls, souls of unborn babies. Healing and recovery of Romeo Ramirez, Joel Naboa, Dory Omali, Ana Tabao, Mandy Naboa. Special intentions to Romeo and Kate. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ngayon din ang linggo ng banal na awa. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Maligayang kapistahan sa banal ng awa, mga kapatid. Sa gabing ito, ipinagdiriwang po natin ang banal na Eucharistia. Hihingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad, kanyang awa habang sa atin, na tayo po ay nagpapatuloy sa paglalakbay sa mundong ibabaw hanggang sa makarating sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay hinihiling po natin sa Kanya, nalutigit sa mahal na Ina, na laging sumasabot, laging gumagabay sa atin sa mga sitwasyon na hindi po natin sigurado ang ating buhay, ating bigay po sa Kanya lahat ng ating mga gawain. Hilingin natin ang ating mga kapatawaran sa banal na Eucharistia upang tayo maging malakas at karapat-dapat na tumanggap sa Kanya. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumaha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga magaling na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa
Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alag mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumana upang kami maligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinlayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili na itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagkahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming umalang na gawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong kitagan at takot, at nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at inalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Buti mo ay purihin, pag-ibig niya'y walang halik. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang saysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Buti mo ay purihin, pag-ibig niya'y walang halik. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Buti mo ay purihin, pag-ibig niya'y walang halik. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Buti mo ay purihin, pag-ibig niya'y walang halik. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira
at di kukupas. Ang kayamanan iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang inihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalagang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ang pinatawad na nga. Ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinasabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, sinasabi kay Tomas. Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka lang. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
pinasabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na natala sa aklat na ito. Ang mga natatala rito ay sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa kayo ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakisabi sa katabi mo, may awa ang Diyos, makakaabang niya tayo. Palakpakan natin ang banal na awa ng Diyos. Sinong taga-Cagayan de Oro dito? Meron pa ba? Malaking kapistahan po sa banal na awa, Divine Mercy, El Salvador. No? Na kung saan, napakaraming tao na nakikita po ninyo sa Facebook, na maraming tao na sumasama sa low position. At sa ating bansa, talagang kailangan natin yan. Kailangan ang dasal. Na kahit pa sasabihin natin na parang wala namang nangyayari sa mga dasal natin. Pero ang Diyos ay gumagalaw sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa kapistahan ng banal na awa, mayroon pong tatlong quotations na kung saan may kanya-kanyang definition ang grasya, ang awa, at ang blessing. Grace, mercy, and blessing. Sinasabing grace, when you receive things that you don't deserve. Ano po yung mga bagay na natanggapin nyo na hindi kayo karapat-dapat, pero natanggap ninyo. Yun ang nagrasyahan ka. Pag sinasabing mercy, you spared from bad things. May nagawa kang hindi maganda, nagkasala ka, you spared from bad things that you deserve. As opposed to be, mayroong consequence doon sa ginawa mong hindi maganda. Pero, naawaan ka, hinahabagan ka. Ang blessing, when you receive both, when you receive things that you don't deserve, and you are spared from bad things that you deserve. Both mercy and grace from God that we call blessing. No? Binibiyayaan ka. At ito po yung sumasumarize dito sa ating Ebanghelyo at sa mga pagbasa. Na kung saan ipinakita ni Jesus ang awa ng muling pagkabuhay niya dahil ang mga disipulo niya ay takot na takot. Una mga kapatid, ang mga disipulo na dapat parusahan at pagalitan. Bakit parusahan at pagalitan? Pero nakatanggap sila ng kapayapaan at kabutihan. Kabutihan at kapayapaan sa likod ng kanilang mga nagawang hindi maganda. Ano pang hindi maganda na ginawa nila kay Jesus? Si Judas, pinagkaksilan si Jesus. Si Pedro, inabandonan si Jesus. Ang ibang mga alagad, tumakbo din nung nakita nila si Jesus ay duguan, sinakalagkad, sinipa, pinadyakan. Umalis din sila, karamihan sa kanila, except the John the beloved disciples. Na kung saan nanatili kay Maria at nanatili ang ibang mga babae doon kay Maria sa paanan ni Jesus. Nasidlan sila ng takot, puno sila ng takot kasama ang mga disipulo ng po na ito. Pero si Jesus ay lumusok. Saan? Ghost, sabi nila sa ibang ebanghelyo. Parang bunto. Pero hindi multo si Jesus dahil totoo siya muli na buhay. Ano ang sinasabi niya? Kapayapaan ang sumasa inyo. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi lang isang beses, kundi tatlong beses. 3 times. So napaka-importante ang kapayapaan mga kapatid. Kung ilagay natin ang ating sarili sa pagkatao ni Jesus, na siya ay tao,
Hindi natin i-discuss ang pagka-Diyos dahil tao at Diyos siya. Ano kaya ang gagawin natin kapag ikaw ay pinagtaksilan? Kapag ikaw ay iniiwanan sa panahon na kailangan mo siya. Kung kailan mo siya kailangan, saka ka naman iniwan. Ano kaya ang gagawin mo sa taong mabait ka sa kanya, pero pinagchichismis ka? Naging mabaho ka sa iba. Siguro, makapagsalita ka na hindi maganda. Siguro, sabihin mo, animal ka. Walang hiya ka. Sorry sa word na. No? Galit na galit ka, ipopost mo sa Facebook. Ito mukha nito, tandaan na to. No? Galit na galit ka. Pero si Jesus, hindi siya nagalit. O hindi, sumainyo ang kapayapaan. Just try to remember, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi doon sa physical battle, but the spiritual battle. Yung galit, yung pukot, yung inis, yung pagkasuklam. Alam natin yun nararamdaman natin yun dahil gusto natin ng kapayapaan. No? Nakapasok sa ating isipan na dapat yung mga masasama, tanggalin na yan lahat. Ganun ang nasa isip natin. No? I-abolish na lahat yan. And two powerful figure of the world. At quotations by neighbor, nabasa ko. Insulting God. Ang Pope, ang mahal na Santo Papa, responded na, the true power is in service. Na hindi mo talikuran ang mga nangangailangan. Yung mga mahihirap ay dapat tulungan. The dignity of a human person dapat kaawaan. Alam natin kung ano po yung may tapo ng utak ng Santo Papa. Dahil panandalihan ang tama dito sa mundong babaw. At we have to choose love over hatred. The power is not to destroy, but the power is to serve with mercy, love, and compassion. Ang daming hindi kumakain. Ang daming nawala ng mga bahay. Kahit hindi natin kaduguyan, then mararamdaman natin yung hirap. Bakit nanggagaling din tayo sa hirap? Nagsusumikap lang po tayo dito para magkaroon ng buhay na matiwasay at maayos. Pero nandito, naipit po tayo. Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, wala tayong iba talagang takbuhan. At yan ang lagi nating takbuhan. Ang banal na awa. Dahil siya naman talaga. Ito yung opportunity natin na kung saan we have to accept Him truly. Dahil tayo sa buhay natin, tayo lang din ang makapagligtas sa sarili natin. Andoon ang confessions. Pang-umpisal po tayo. Lumapit po tayo sa mga pari. Huwag mo na ngayon kayong lumapit after ng misa. Kayo ng misa ako sa niya. May naghihintay sa akin din doon. Kasi, anytime, uncertainty, yan yung lagi ko sinasabi, hindi ko kayo tinatakot, but that is the reality. Iba na yung, nandoon man yung kaba, pero iba na yung ready ka. Nagigira dito sa loob eh. Nagiging mapayapa ka, at the same time, in trouble ka. Sabi ng isip mo, huwag mo isipin yan. Maging mapayapa ka. Pero na nakikita mo, senses mo, nandoon magulo. Kaya nga merong faith. Nandoon ang pagtitiwala. Nandoon yung trust. Nandoon tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. No? And we have to be really ourselves. Ako, sa buhay ko, every day, tumatawag ako sa nanay ko. Lagi siya ang umumusta sa akin. Dahil sabi ko, ipagkasal mo na ako. Pasalamat din si Bishop na walang pari dito sa entire vicariate na uuwi. O hindi, manatili. Sabi ko sa isang pari na ilista niya ako sa iba, sinayin ko, bakit po ako palista? Nandito ang simbahan.
nandito si Kristo. Gusto ko makasama si Kristo. Nasaan ba si Kristo? Nasa ating puso. Bakit? Kasi ako sa sarili ko, in my mind, ako nasa puso ni Kristo. Tayong lahat nasa puso ni Kristo. Kahit saan na tayo pumunta, nandoon si Kristo. At saan ka man, hindi ka niya pamamayaan. Why? Because mayroon tayong mission sa buhay. Bawat isa sa atin, hindi coincidence na nandito ka. Kung hindi may pinapagawa ka. You feel alone. Yan ang sinasabi ko. You feel alone. Why you are feeling alone? Because you have a great responsibility. And sometimes, again, fear can blind us not to see the movement of God in us. Not to see God. Kaya napaka-importante ang pananampalataya. Bakit? Tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Dahil pareho tayo sa mga disipulo na kung saan nagkasala din. Inabandigan din natin ang ating Panginoon. Pinagtaksilan din natin ang ating Panginoon sa ating mga ginagawang hindi maganda. And it's time na kung saan tayo ay lumapit sa Kanya. Titingnan natin siya sa bawat araw sa buhay po natin, kung paano gumalaw siya sa buhay natin. Dahil pangalawa, ito po yun, pinapatawad ng Diyos ang mga alagad na nagkasala sa Kanya. At binibigyan sila ng misyon. Sila pa yung binibigyan ng misyon. Hindi ang mga eskriba at mga pariseo. Ang mga kasalanan na papatawarin ninyo, pinapatawad ninyo, papatawarin ko. Ang tinatanggap ninyo, tatanggapin ko. Ibig sabihin, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Hindi lang yung siya lang ang mahal, siya lang mahal, siya lang pinili, hindi ako, hindi siya, kundi sila lang. Hindi tayong lahat. Parang ulan po ito, yung grasya ng Diyos, lahat makakatanggap. Dahil siya ang banal na awa. Hindi po itong ipinakita na banal na awa at naawa ka sa Kanya. Hindi. It is not the divine mercy that being divine, this mercy. But the divine mercy is Jesus Himself. Na siya yung nagbibigay ng awa sa atin na tayo'y makasalanan at sa pagsusumikap natin, magiging banal tayo. Kasi siya lang naman ang banal. He is the one who is holy. At saan po natin yan matatanggap? Yan sa banal ng Eucharistia. Yan sa hostia. No? Sana sa pagtanggap natin kay Jesus, masasabi natin ng Panginoon, sa iyo ako. Dahil ibinigay mo sa akin na ikaw ay buong buo. Nakakahiya man na sometimes one half lang ang binibigay ko sa iyo, pero ikaw buong buo na binibigay mo yung sarili para sa akin. Kaya doon mga kapatid, we feed our spirit. We grow in our spiritual life. Hindi lakas na kung saan, maging malakas ako. Kung hindi, sa paraan na nakahinahunan. Dahil ang Diyos ay matatanggap kahit sino man. Hindi po kayo nakakapag-umpisal, pero meron pa kayong lisan ng umpisal. Nag-alangan po kayong tumanggap ng banal na Eucharistia, dahil hindi pa kayo nang-umpisal, tumanggap kayo. Afterwards, mag-umpisal kayo. Tanggapin niyo siya, huwag kayong matakot. Dahil walang kasalanan na hindi pinapatawad sa banal na awa. Dahil siya ang awa at pinagbabanal niya tayo. Kaya mga kapatid, Jesus is the King of mercy. We trust in Him. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa dalang Espiritu Santo, ibinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na nakainin, nanawag sa kinaroonan ng mga imaw, na may tatlong araw na buhay na kami, umakyat sa langit,
nalulubog sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilino ang buong sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Buong pagtitiwalang lumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa amin ang ating tutugon. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awa at malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay na pananampalataya at pagmamahala ng kapwa nila, mga mananampalataya sa lahat. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na maghahatid sa kanila sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, dinggit mo kami. O Diyos, dinggin mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa iyong sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ipinasa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang kagantihan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo, tinapay ng bibigay buhay at ang kalis ng kakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sibahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na ang Papa at ni Aldo na aming obispo at ang kanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay. Latigit na biktima sa karahasan na ito, sa gera na ito, ang lahat ng mga kaluluwa. Patuloy niyo po sila, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo ang pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa nung siya na kanyang kalisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na lumuhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa magpakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Amen.
kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pag-aluman mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, nabigayan pa rin ang kapayapaan sa isa't isa. Sumayo ang kapayapaan. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayo binayahan sa kanyang tinig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Paris announcement. We joyfully extend our warmest wishes to Father Raymond and Father Dominic as they celebrate their birthdays on April 15 and April 17 respectively. Let us lift them up in our prayers and they may continue to enjoy good health, happiness, and strength. We warmly congratulate Father Anthony Lopez as he celebrates his priestly ordination anniversary on April 18. Let us keep him in our prayers and wish him many more years of fruitful service in the Lord's vineyard. Parishioners are kindly reminded that gatherings of any kind are not permitted. You are requested to leave the premises immediately after Mass. All parish activities remain cancelled until further notice. Let us continue to pray for peace, harmony, safety, and well-being of everyone. And we also pray for the world leaders to choose peace over war. Maraming salamat din po sa mga naglikod sa atin, liturgical commentators, lay ministers, sacristan, choir, actors, technical team, social communications. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang banal na awa. Nagibang ating Panginoon sa Kristo. Sa mga nais na mababasbas na mga religious item, mga kapatid, doon po sa resource center natin, pupunta po ako doon makabasbas. Tandaan po natin, grace, when you receive things that you don't deserve. Mercy, when you spurn from bad things that you deserve. Blessing, when you receive things that you don't deserve and you spurn from bad things that you deserve, comes from God. And that is blessing. Kaya, uli, palakpakan natin ang Diyos. Pag sinayo po lahat, sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyo po inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the peace of the Lord be with you. With your friends and your family too. Let it be, let it grow, and everywhere you go, may the peace of the Lord follow you. At pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos nating banal na pagdiriwang, umayo kayo na puno ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, ipanalangin mo
Thank you, Mark. Thank you po.